Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Nang mawala sa paningin niya ang dalaway, naramdaman na lang niya ang mga kamay na humawak sa kanyang likuran. Nang lumingon siya'y nasalubong niya ang naawang tingin sa kanya ni Soledad. Napayakap siya dito at humagulgol ng iyak. Hindi kita papayuhan ng narapat mong gawin, Teresa. Pamangkin ko kasi ang involved eh. Ikaw ang bahalang mag-decide kung ano ang gagawin mo. Sundin mo ang dikta ng isip mo, ng puso mo. Timbangin mo ang mga bagay-bagay bago ka magpasya. Maghapong balisa si Teresa. Hindi siya mapalagay sa kakaisip ng dapat na gawin. Hindi na tuloy siya humawak ng makina. Tumulong lang siya sa mga mananahi sa paghihilbana ng mga tahiin. Naunawaan naman siya ni Soledad. Alam nitong napakalaki ng problema niya bunga ng pagkakadating doon ng kanyang inay. Hanggang sa gabing pagpapahinga niya'y dala niya ang problemang iyon. Ano ang kanyang gagawin? Mahal na mahal niya ang kanya't ina't mga kapatid. Pero lalong mahal niya si Chris. Baka hindi niya makaya kung mawawala ang lalaki sa kanya. Nakatulugan niya ang pag-iisip na iyon. Ano ba ang palagay mo sa akin? Laruan na pwede niyong pagpasapasahan? Mataas ang boses ni Chris. Nasa mukha niya ang namumuong galit sa dibdib. Nasa loob sila ng kotse ni Teresa sa likod ng Cultural Center sa tabing dagat. Basag na ang boses ni Teresa nang magsalita. Unawain mo sana ako, Chris. Gusto ko lang hanguin sa paghihirap ang aking ina at mga kapatid sa poder ni Tia Salud. At ako ang gusto mong kapalit? Ako? At ang pag-ibig natin? Teresa, nag-isip ka muna ba bago mo sinabi ito sa akin? Hindi ko na mahal ang babaeng iyon para balikan ko pa. Ikaw ang mahal ko, alam mo yan. Humawak si Teresa sa isang braso ni Chris. Chris, mula nang magkaisip ako'y pinangarap ko nang maialis ang inay ko't mga kapatid sa bahay na iyon. Natagal ko nang niyaya si inay na iwan ang bahay na iyon pero ayaw niya. Ngayon ay pumapayag na siya, Chris. Handa na niyang iwan sina Tia Salud. Ako pa ba ang hadlang sa bagay na iyon na alam kong ikagaganda ng buhay nila? Hindi kumibo si Chris. Nanatiling madilim ang mukha nito sa nadaramang galit. Chris, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ikaw lang. Kumawala si Chris sa pagkakahawak niya. Minsan ay gusto kong maniwala, Teresa, na sinagot mo lang ako para gantihan si Margie, na hindi mo naman talaga ako mahal. Natilihan si Teresa. Hindi totoo yan. Mahal kita, alam mo iyan. Naipadama ko na iyan sa iyo sa maraming pagkakataon. Teresa, bakit ganito ang dapat mangyari? Mahal kita. Handa kitang tulungan. Pero hindi ang bagay na hinihiling mo. Humiling ka ng iba. Kahit ano, huwag lang yung limutin ka. Hindi kumibo si Teresa. Nagsimulang maglanda sa mga luha nito sa kanyang pisngi. Tutol din ang loob niya sa hinihinging iyon sa katipan. Pero kung hindi pa niya sasamantalahin ang pagkakataong handa nang iwan ng kanyang inay ang bahay ni Tia Salud, kailan pa muling darating ang ganoong pagkakataon? Kailan pa liligaya ang kanyang mga kapatid na alam niyang pawang nahihirapan din ang loob ang dinaranas mula pa noon? Marahan niyang binuksan ang pinto ng kotse. Umakma siyang bababa. Teresa, anong gagawin mo? Putulin na natin ang relasyong ito, Chris. Tulad ng sinabi ko, hindi ko maaring pabayaan ang aking ina at mga kapatid. Teresa, sandali lang. Mahal kita. Patunayan mo, Chris. Patunayan mong mahal mo nga ako. Bumaba ng kotse si Teresa. Bumaba din si Chris at nilapitan siya nito. Hinawakan siya ni Chris sa magkabilang balikat. Formal ang mukha ng lalaki. Mahal kita, Teresa. Mahal na mahal. Pero I'm very sorry. Hindi ko kaya ang pinagagawa mo sa akin. Nakagat ni Teresa ang mga labi nito.
Pero hindi napigil yon ang nadarama niyang pag-iyak. Teresa, bakit hindi natin kausapin ang inay mo? Iyon lang ang paraan. Ang mapaliwanagan siya. Siya ang sagot sa mga problema nating ito. Hindi ang maglimutan tayo. Hindi ang bumalik ako kay Margie. Dahil gawin ko man iyon, natitiyak kong babalik-balikan pa rin kita. Kumawala si Teresa sa pagkakahawak ni Chris. Malungkot ang mukhang nagbalik sa nakaparadang kotse. Ihatid mo na ako, Chris. Dumidilim na. Baka nag-aalala na si Tita Salud. Tita Sol. Walang kibong sumakay ng sasakyan si Chris. Minaobra ang sasakyan at ilang sandali pa'y tinaluntunan nila ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Wala silang kibuan hanggang sa makarating ng bahay. Pagkapasok ay umakyat ng kanyang kwarto si Teresa. Malungkot na maikwinento ni Chris sa tiyahin ang gustong mangyari ng kasintahan. Napapailing si Tita Sol matapos marinig ang nangyari. Wala akong maisip na sabihin, Chris. Nasa isang mahirap na sitwasyon si Teresa. Ako man siguro ang nasa kalagayan niya ay baka gawin ko rin ang ginawa niya. Pero hindi ko kayang gawin ang hinihingi niya, tita. Mahal na mahal ko siya. I know. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung ano ang ipapayo ko sa iyo. Gusto kita para kay Teresa. At lalong gusto ko si Teresa para sa iyo. Isang malalim na buntong hininga ang hinugot ni Teresa sa dibdib. Tumayo na ito para umalis. Uwi na ako, tita. Gusto ko munang mag-isip. Hindi ko pa alam ang narapat na gawin. It's your affair. Do what you think is right. Pakikinggan mo ang dikta ng puso mo. Oo, tita. Sabihin mo na lang sa akin na umalis na ako. Sabihin mo na lang sa kanya na umalis na ako. Nakangiting tumango si Soledad. Inihatid niya niya hanggang sa gate ang paboritong pamangkin. Sa kanyang kwarto, sa itaas, napasilip sa bahagyang hinawing kurtina sa bintana si Teresa. Awang-awa siya sa nakitang kalungkutan sa mukha ng katipan. Pero ano ba ang magagawa niya? Nasa isang sitwasyon siyang walang ibang pagpipilian. Isang sitwasyong anuman ang kanyang piliin ay siya pa rin ang talo. Isang linggong hindi nagpakita si Chris kay Teresa. At sa loob ng panahong iyon ay walang ginawa si Teresa sa gabi kundi ang mag-iiyak. Dahil alam niyang nasaktan niya ang damdamin ni Chris sa kanyang kahilingan pero hindi naman niya ganap na masisisi ang sarili dahil iniisip naman niya ang kanyang inay at mga kapatid. Ang totoo, nang ipasya niyang kausapin si Chris tungkol doon ay inihanda na niya ang sarili na limutin ang binata. Dahil iyon lang naman ang narapat na gawin, inihanda na niya ang sarili para sa napakahirap na desisyong iyon. Siya lang naman ang higit na masasaktan kung sakali. At kapalit naman niyon ay ang kaligayahan ng kanyang ina. At dalawa pang kapatid na nagtitiis sa mahabang panahon. Ang kanilang kalayaan. Bata pa naman siya, malilimutan rin niya si Chris. Marami pang lalaking darating sa buhay niya. Ang mahalaga at iyon ang lagi niyang isinasaksak sa isip ay ang kaligayahan ng kanyang ina at mga kapatid na sa mahabang panahon na rin nagtitiis. Pero hindi pala ganoon kadali. Sa salita at sa isip lang pala madaling sabihing malilimutan din niya si Chris. Sa damdaming pala'y napakahirap, para siyang mamamatay, para siyang tatakasan ng katinuan. Sa nagdaang 5 araw ay halos mamatay siya sa lungkot sa hindi pagpapakita ni Chris sa kanya. Sa loob ng linggong iyon ay nakatanggap siya ng isang sulat buhat sa kapatid na si Milet. Nagsusumbong na naman ito sa kanya. Mula daw nang makipagkala si Chris kay Margie ay lagi nang mainit ang ulo ng babae. Lagi raw itong nakasigaw sa kanilang magkakapatid at lalo na sa kanilang inay na wala namang magawa kundi ang umiyak na lang ng paggabi. Maging si Tia Salud man daw ay laging nakasigaw at lalong
humira pakipagayan. Kung hindi nga lang daw at naawa sila sa kanilang nanay ay baka ginaya na siya sa ginawang paglayas. Ang pangwakas na sulat ay ang pakikiusap ng dalawang kapatid na pagbigyan ang kahilingan ng kanilang inay. Nalimutan si Chris upang makaalis sila sa bahay na iyon. Linggo ng umaga. Taliwas sa nakagawian ay hindi sumama si Teresa kay Soledad na magsimba. Hindi na ipinagtaka iyon ng matandang dalaga. Alam nitong namumroblema siya kaya ang sabihin niyang hindi siya sasama ay hindi na ito nagtanong. Nang makaalis si Soledad ay nag-iimpake siya ng damit. May desisyon siyang binuo kagabing bago matulog. Uuwi siya sa kanila. Kina Carmen siya tutuloy. Pipilitin niya ang ina na sumama sa kanya. At wala siyang balak na magbalik hanggat hindi niya kasama ito at ang dalawa pa niyang kapatid. Kung kailangang kausapin niya ang kanyang tiya sa Lud, ay gagawin niya kung iyon ang kailangan upang makalaya ang kanyang ina sa inaalala nitong malaking utang na loob. Kung kailangan makako siya ng kaukulang halaga na huhulugan niya para pambayad sa lahat ng mga sinasabi nitong naitulong sa kanilang pamilya, ay gagawin niya. Gagawin niya ang lahat. Nang makapag-impake ng isang bag na damit, ay nagbihis na siya. Pumanaog na dala ang bag ng damit. Hihintayin niyang dumating si Soledad para makapagpaalam. Matagal na siyang nakaupo sa sala nang may humintong tricycle sa tapat nila. Napatayo siya, sumilip sa bintana at gayon na lamang ang gulat niya nang matanaw ang mabumababa sa tricycle. Ang kanyang inay at dalawang kapatid. Nagmamadali siyang lumabas. Pagbukas ng gate ay pumasok sina Aling Rosa, Milit at Rolly. Hindi halos magkandadala sa mga bag at balutang dala. Napahinto siya sa pagtakbo. Sa pagkakatitig pa lang niya sa ina at mga kapatid ay may kaligayahan ng pumuno sa kanyang dibdib. Paglapit niya sa mga ito'y yumakap na agad sa kanya ang kanyang inay at humagulgol ng iyak. Inay, bakit ho? Hindi kumibo ang kanyang ina. Patuloy ito sa pag-iyak. Pumaligid naman sa kanya sina Rolly at Milet. Ate, dito na kami titira. Pinalayas na kami ni Natia sa Lud, si Rolly. Ha? Bakit? Si inay na lang ang magsasabi sa iyo. Teka, halika muna kayo sa loob para makakain kayo. Kinuha niya ang balutang dala ni Aling Rosa at inakay niya ito papasok sa loob ng bahay. Lumapit agad sa kanila ang isa sa mga katulong. Teresa, ipaghahanda ko sila ng almusal? Oo, Lucy. Teka, tutulungan kita. O Inay Milet, Rolly, magsiupo muna kayo at ipaghahanda ko kayo ng almusal. Masiglang-masigla ang kilos ni Teresa habang nagsasandok ng sinangag. Hindi pa niya alam kung ano ang nangyari. Ang alam lang niya ay pinalayas ang mga nagsidating. Gusto niyang magalit sa kanyang tiya sa Lud, pero higit ang dadaraman niyang katuwaan kaysa galit dahil sa nangyari. Malaya na ang ina at mga kapatid, malaya na sila. Ilang sandali lang ay naiayos nila Lucy ang mesa. Sinangag at daing na bangus ang ulam. Naghiwa siya ng kamatis habang nagtitimpla ng kape si Lucy. Hindi nagtagal at pinadulog na niya ang tatlo. Payapa na ang loob ng kanyang inay. Ang dalawang kapatid ay parang gutom na ang pagkain ang hinarap. Ano ho ba ang nangyari, inay? Sabik na siyang malaman ang dahilan ng pag-alis ng mga ito sa bahay ng tiyahin. Humigop muna ng kape si Aling Rosa bago nagsimulang magkwento. Araw-araw mula nang makipagkala si Chris kay Margie ay lagi na akong sinusumbatan ni Ate Salud. Kung ano-anong masasamang salita na hindi ko halos malunok ang sinasabi sa akin dahil sa pag-aakalang inagaw mo si Chris kay Margie. Umuwi si Margie sa bahay at ang balak ay magtagal doon. Ayaw mo na raw pumasok. Lalong naging miserable ang lagay namin doon sa pagtigil na iyon ni Margie sa bahay. Konting pagkakamali na kasigaw, diretsang hindi na ako iginagalang. Maghapon at magdamag na nagiyak si Margie. Natutupang uminom ng alak. At ang lahat ng iyon ay sinisisi sa akin ni Ate Salud. Kahapon,
Uminom ng lason si Margie. Mabuti na lamang at nakita agad ni Rolly na isugod agad namin sa ospital. Ngayon ligtas na sa kamatayan pero nasa ospital pa. Pagkagaling namin sa ospital ay napahinto sa pagsasalita si Aling Rosa. Kinagat nito ang mga labi upang pigilin ang nadaramang pag-iyak. Saglit na pinakiramdaman nito ang sarili. Pagdating namin sa bahay ay nasa labas na ng pinto ang madamit namin. Pinalayas na kami. Tuluyan nang napaiyak si Aling Rosa. Masuyo naman siyang nilapitan ni Teresa at niyakap. Patawarin mo ako, Teresa anak. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagising. Kung ngayon ko lang natuklasan, mali pala ang ginagawa kong pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Inay, hindi na mahalaga sa akin iyon. Ang mahalagay na kaalis na kayo doon at magkakasama-sama na tayong lahat. Alam mo, Teresa, ngayon ko lang sasabihin sa iyo ito. Hindi ako tunay na kapatid ng tiya sa lud mo. Ampun lang ako ng kanilang pamilya. Pati ang dalawang kapatid ni Teresa na abala sa pagkain ay natigilan sa narinig. Ngayon lang nila nalaman iyon. Inay, totoo ba? Si Milet. Tumango si Aling Rosa. Kaya ganoon na lang ang ginawa kong paglilingkod sa kanila. Kaya kahit ang kaligayahan yo'y naiisang tabi ko. Dahil gusto kong ipakita sa kanila ang pasasalamat ko sa pagkandili sa akin. Pinahiran ni Aling Rosa ang luha. Isa-isang tinitigyan ang tatlong anak. Patawarin ninyo ako mga anak. Matagal kayong nagdanas ng hirap ng katawan at hirap ng loob dahil sa akin. Patawarin ninyo ako. Sabay na nagtayuan sina Milet at Rolly at yumakap kay Aling Rosa. Lahat sila'y nag-iiyakan. Inay, kalimutan na natin ang lahat ng iyon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Malaya na tayo. May pagkakataon ng mamuhay ng maayos. May pagkakataon ng umunlad. Salamat mga anak. Salamat sa pangunawa ninyo. May pagpapatuloy ninyo ang pag-aaral ninyong dalawa ng maayos. Malaki na ang kinikita ko dito. Pwede ko rin kayong ipasok dito, inay. Kahit taga-walis lang. Taga-uhalis lang. Kikita kayo kahit paano. Teresa anak, nahiya ako sa iyo. Inay, wag ho. Mahal ko kayo. Ano man ang naging pagkakamali ninyo ay kalilimutan na natin. Kapag naayos na tayo, pupuntahan natin si Kuya Dindo. Napayakap si Aling Rosa ng mahigpit kay Teresa. Salamat anak, salamat. Ate, saan tayo tetira? Hanap tayo ng maupahan. May tinitingnan na ako sa malapit sa palengke. Bakit pa kayo alis dito? Napalingon silang lahat. Palapit sa kanila si Soledad na kadarating buhat sa pagsisimba. Nakangiti ito sa kanila. Malaki ang bahay na ito at kami lang ni Teresa at 2 katulong ang nakatira. Pwede kayo rito. Lumapit si Teresa kay Soledad. Salamat, Tita Sol. Talagang napakabiit mo. Kaya lang, mas mabuti na makapagsarili kami. Matagal na namin gustong mangyari iyon. Ito na ang pagkakataon. At saan kayo titira? Sa may palengke nga, matagal ko nang tinitingnan ang apartment na iyon eh. Bagay na bagay kako sa amin. Ibig mong sabihin, pati ikaw aalis na dito? Iwan mo ko mag-isa dito? Masayang napayakap si Teresa sa matandang dalaga. Ang lapit-lapit lang naman ang palengke dito. Para rin dito ako nakatira. Di pa minsan-minsan sasamahan kitang matulog dito. Naku, malulungkot na pala ako. Pero hindi bale, masaya na rin ako dahil maayos na kayong mag-iina. Lumapit si Soledad kay Aling Rosa. Ay siya nga pala tita, siyang inay ko, si Aling Rosa. Ito naman si Rolly at si Milet ang bunso. Nagagalak po akong makilala kayo, Aling Rosa. Gayon din kayo, Milet at Rolly. Natutuwa po ako at magkakasama-sama na kayo. Ako po ang nagpapasalamat sa inyo sa pagkupkup ninyo sa aking anak. Naku, napakabait naman po nitong anak ninyo at napakahusay manahi. Hindi po ako nagsisising kinupkup ko siya dito.
Lumapit si Teresa kay Soledad. Tita, magpalit ka na ng damit at nang makapag-almusal na tayo. Tama na yan at baka magkaiyakan pa kayo ni inay. Napangiti lang si Soledad. Magalang itong nagpaalam kay Aling Rosa. Iyon pala ang amo mo. Napakabait naman pala. Si Aling Rosa. Talagang mabait iyon, inay. Ituloy na ninyo ang pagkain. Dito muna tayo titigil hanggat hindi ko pa nakakausap yung may-ari ng apartment. Nang sumunod na araw ay kinausap din na Teresa at Soledad ang may-ari ng sinasabi ni Teresa ang apartment sa may palengke. Isang duplex iyon na up and down at may 3 kwarto sa itaas. Bakante ang kabila. Nagkasundo naman agad sila sa presyo at sa lahat-lahat ng mga requirements na hiningi ng may-ari. Nagbigay agad sila ng down payment at advance payment para makuha na agad nila ang isang unit. Nang sumunod na araw, ay naglipat silang mag-ina. Hindi na sila umarkila ng sasakyang panghakot sa mga gamit nila. Ipinahiram ni Soledad ang sasakyan nilang pang-deliver ng mga tahiin. Hindi pumasok si Teresa ng araw na iyon para tumulong sa ina't mga kapatid sa pagayos ng nilipatang bahay. Bandang tanghali ay dumating si Soledad na may dalang isang kaserolang sinigang na baboy. Alam niyang wala pang magamit sina Teresa kaya dinalhanan niya ito ng uulamin. Tuwang-tuwa si Teresa sa nakikitang kasiyahan sa kanyang ina at 2 kapatid. Hindi siguro kayang tumbasan ng kahit na ano ang kaligayahang nadarama niya ng mga sandaling iyon dahil doon. Iba talaga ang may sarili, nasabi niya sa sarili. Makain ng pananghalian ay namili silang 3 babae ng mga pangunahing gamit sa bahay tulad ng kalan, mga lutuan, ipunan ng tubig, batya at iba pa. Inilabas ni Teresa ang perang na itatabi niya na sadyang inalalaan niya sa pagkakataong iyon. Maayos na ang lahat. Marami pang gamit na kulang ang bahay pero makakabili sila ng maiyon sa darating na mga araw. Malakas naman ang kita niya. At ang inay niya ay makakatulong na rin sa kanya kapag nagsimula itong mag-uhalis sa patahian. Sinabi na niya kay Soledad ang tungkol doon at agad namang pumayag ito. Maayos na ang lahat. Iyon ang sabi ng kanyang isip ng gabing mahiga siya. Sulo niya ang isang kwarto. Ang isa'y kay Ruli at ang isa pa'y salo sina Aling Rosa at Milet. Ang kaligayahang pumuno sa kanyang puso ng nagdaang maghapon ay napalitan ng malalim na lungkot. Lumukob sa kanya ang kahungkaga ngayon, lamang niya nadama sa buong buhay niya. Nagpabiling-biling siya sa higaan, tinakpan ng una ng ulo, ipinikit ng mariin ang mga mata, pero hindi mawala ang mukhang iyon na nakikita niya sa kanyang balintataw, ang mukha ni Chris. Nasaan na si Chris? Kung bumalik ito kay Margie, sana hindi na tinangkapan ng babae na wakasan ng kanyang buhay. Nasaan si Chris? Napakalaki ba ng pagdaramdam nito at natitiis na hindi magpakita sa kanya sa loob ng 1 linggo? Kung sa bagay ay may karapatan itong magdamdam, napakabigat nga naman ang kahinihiling niya dito. Pero alam naman ito ang hiling niya ay para lamang sa kanya at ina at mga kapatid. Alam naman ito kung gaano niya ito kamahal. Parang hindi niya kaya ang kahungkagang nadarama para siyang mamamatay sa lungkot. Bumangon siya at marahang tinungo ang kwarto ni na Aling Rosa. Nagulat pa ang kanyang inay nang makita siyang umiiyak. Nayakap siya ng ina. Bakit? Inay, naalala ko si Chris. Parang hindi ko makakayang mawala siya. Hindi ko kaya, inay. Anak, narito naman kami na mga kapatid mo. Narito kaming handang dumamay sa iyo. Inay, mahal ko si Chris. Nagdamdam yata siya sa akin dahil intusan ko siyang balikan si Margie dahil nakipagkalas ako sa kanya. Teresa, anak, kung talagang mahal ka niya, babalik siya sa iyo. Babalik siya. Inay, ang mabuti pa, dito ka na muna matulog sa kwarto namin. Kasya naman tayong 3 ni na Milet dito eh. Halika na. Walang kibo siyang sumunod. Nahiga siya sa tabi ni Milet. Nakabanig lang sila. Pinilit niyang ialis sa isip si Chris at hindi naman nagtagal at unti-unti niyang naramdaman ang antok.
Maaga siyang naligo at nagbihis para pumasok. Maghapon siyang absent sa trabaho kahapon. Tiyak na nakatambak na ang mga tahiin niya. Ngayon pa naman marami na naman silang order sa abroad. Pinagbilinan niya si Aling Rosa na sumunod na lang kina Soledad sa bandang alas 10. Ipapasok na niya ang ina na taga-Ojales. Nag-tricycle siya patungo kina Soledad. Pagpasok niya ng gate ay natigilan siya. Bumulaga sa kanya ang nakaparadang kotse ni Chris. Naroon si Chris. Napabilis ang paghakbang niya papasok. Sa halip na tumuloy agad sa taihian sa likod, ay sa harap ng bahay siya nagdaan. Kung narito si Chris, gusto niyang makita at makausap. Pagsapit niya sa may pinto ay biglang bumukas iyon at bumungad si Chris. Sa likod nito'y nakatingin sa Soledad sa kanya. Automatikong kumilos ang kanyang mga paa palapit kay Chris. Ibinuka naman ng lalaki ang dalawang kamay upang salubungin siya ng yakap. Mahigpit ang yakapang iyon. Halos ay hindi sila humihinga. Damang-daman nila ang init ng katawan ng bawat isa. Namasa ang mga mata ni Teresa at bago niya nakagat ang mga labi upang pigilin ang nadaramang pagiyak ay nagunahan na ang kanyang mga luha sa paglaglag sa kanyang pisngi. Pinahira naman ni Chris ng mga daliri ang maluhang iyon. There. Ngayong ka pa ba iiyak? Ngayong tapos na ang lahat? Chris, mahal kita. Mahal din kita. Alam mo bang alang-alang sa iyo binala kong balikan si Margie. Talaga? Tumango si Chris. Pero nang nasa Pampanga na ako, bigla akong nagdalawang isip. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi rin lamang ikaw, hindi na ang kahit na sino. Ibinalik ko ang sasakyan pa Manila. Ganoon pala, bakit hindi ka nagpapakita dito sa loob ng 1 linggo? Gusto ko na rin sanang limutin ka. Binala kong mangibang bansa na lang. Pero hindi ko pala kaya. Tapos nabalitaan ko na lang sa isang kaibigan ang nangyari sa bahay ni na Margie. Kaya ako napasugod dito. Nakakaawa rin siya. Ngumiti si Chris. Huwag na siyang pag-usapan natin. Magsimula na tayo ng bagong buhay. Limutin natin ang kahapon. Oo, Chris. Lilimutin natin ang kahapon. Muli siyang yumakap kay Chris. Niyakap din siya nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Maya-maya ay unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Pero bago tuluyang naglapat iyon, ay may naramdaman silang mga kamay sa kanilang likod. Napatingin sila sa may-ari ng kamay na iyon, si Soledad. Nakangiti sa kanilang dalawa. Kasal muna bago iyan, okay? Nagkatingin ang dalawa at sabay na nagtatawanan. Wakas. Isa na naman pong magandang istorya ang ating natapos ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click po ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago ko pong upload. Marami pong salamat.